Hawak ko ang maliit na bote na tatapos sa buhay ni Sir Mateo. Kung ihahalo ko ito sa inumin niya, mamatay ang kaisa-isang taong nagligtas sa anak ko. Pero kung hindi, nakangiting sinabi ni Ma'am Beatrice na ako ang makukulong at mabubulok sa ampunan si Chris. Ang lamig ng maliit na butel, sa palad ko, ay tila yelo na unti-unting sumusugat sa aking balat. Nanginginig ang mga daliri ko habang nakatitig sa malinaw na likido sa loob nito. Walang amoy, walang kulay, parang tubig lang. Pero ito ang kikitil sa lalaking nagbigay ng pangalawang buhay sa aking anak. Parang kahapon lang, umuulan ng malakas. Tila binubuhos ng langit ang lahat ng galit nito. Nag-aagaw buhay ang anak kong si Chris dahil sa matinding pulmonya. Kulay ube na ang kanyang mga labi at halos hindi na siya makahinga. Walang taxi na gustong huminto, walang kapitbahay na gustong magsakay. Nakaluhod ako sa kalsada, umiiyak at nagmamakaawa sa kawalan. Doon ko nakita ang sasakyan ni Sir Mateo. Ang mayaman at iginagalang na negosyante, ang amo kong palaging abala, ang mismong bumaba sa ulan. Hindi niya inalintana na nabasa at naputikan ang paborito niyang suit o ang mamahaling sapatos na suot niya. Binuhat niya si Chris. Tumakbo siya papasok ng ospital, sumisigaw ng tulon at nang hiningi ang down payment, inilabas niya ang kanyang card nang walang pag-aalinlangan. Buhay niya ang mahalaga, Amalia. Huwag mong isipin ang pera. Yon ang sinabi niya habang nanginginig akong nagpapasalamat. Utang ko sa kanya ang buhay ng anak ko. Isang malalim at panghabang buhay na utang na loob. Tapos ngayon, ako ang inuutusang maging berdugo niya. Bumalik ang diwa ko nang makita ko ang isang kulay asul na passbook na nakabalandra sa ibabaw ng mamahaling glass table. Ibinagsak yon kanina ni Ma'am Beatrice, ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Sir Mateo sa susunod na buwan. Nakatayo siya sa harap ko ngayon, suot ang kanyang eleganteng silk na bestida. Ang kanyang mga kuko ay kulay pula, kumikinang sa liwanag ng chandelier. Nakangiti siya, ngunit ang mga mata niya ay malamig, mapangmataas, at walang kahit anong anino ng konsensya. 2 milyon, Amalia. Mahinahon at malambing na sabi ni Beatrice, ngunit ang bawat salita ay parang lason na gumagapang sa hangin. 2 milyong piso. Yan ang nakasulat na balanse sa account na ginawa ko para sa pangalan mo. Pambayad sa ospital ng anak mo kung magkasakit man siyang muli. O pambayad sa kabaong niya kapag nagmatigas ka. Isang pera na hindi ko kailanman hinawakan. Hindi ko kailanman hiningi. Ipinaliwanag niya ng buong pagmamalaki kung paano niya inilipat ang perang yon mula sa account ng kumpanya papunta sa pangalan ko. Hindi lang yon. Meron din siyang ipinakitang video sa kanyang tablet, isang inedit na CCTV footage kung saan tila palihim akong pumapasok sa opisina ni Sir Mateo at binubuksan ang kanyang vault. Isang napakalinis na kasinungalingan, ginawa ng isang taong sanay na sanay maninlang. Subukan mong pumunta sa mga pulis. Subukan mong magsumbong kay Mateo. Pagpapatuloy ni Beatrice habang dahan-dahang naglalakad paikot sa akin, tila isang ahas na sinusukat ang kanyang biktima. Kung may mangyari sa boss mo at magsalita ako, ano sa tingin mo ang makikita nila? Isang gahamang kasambahay na nagnakaw, naipit, kaya pinatay ang sariling amo gamit ang laso na makikita sa kwarto niya? Sino ang maniniwala sa isang hamak na labandera kumpara sa akin? Wala, Amalia. Wala kang boses sa mundong ito. Ramdam ko ang pag-init ng sulok ng mga mata ko. Ang pang-inginig ng aking mga tuhod ay tila bibigay na anumang oras. Gusto kong sumigaw. Gusto kong isumbat sa kanya na isa siyang demonyo, na hindi niya pwedeng gamitin ang kahirapan ko para sirain ang pagkatao ko. Pero nang akma akong magsasalita, lumapit siya ng tuluyan at idinikit ang kanyang mukha malapit sa tainga ko.
Ang susunod niyang sinabi ay parang punyal na itinarak ng diretso sa puso ko bilang isang ina. Kapag nakulong ka, walang ibang pupuntahan ang anak mong may sakit, kundi sa isang ampunan na pinopondohan ng pamilya ko. Doon, sisiguraduhin kong hindi tatagal ng 1 taon ang batang yon. Naiintindihan mo ba kung anong kaya kong gawin? Isang malamig na takot ang bumatlot sa buong pagkatao ko. Ang pangako ko sa pumanaw kong asawa ay hinding-hindi ko pababayaan si Chris. Pinigilan ko ang pagpatak ng aking luha. Kinagat ko ang ibabang labi ko hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Unti-unti kong ikinuyom ang aking kamao na hawak ang maliit na bote. Sa buong buhay ko, tinanggap ko ang pagiging mahirap. Tinanggap ko ang pagyuko kapag pinapagalitan, ang pagkain ng tirang ulam, ang pagsuot ng kupas na uniforme. Pero hindi ko kailanman inisip na darating ang araw na pipilitin akong maging mamamatay tao. Subalit, para sa anak ko, kailangan kong lumaban kahit sa pinakamaduming paraan na alam ko. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan kong magpanggap. Hinarap ko si Ma'am Beatrice. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, pinilit na patatagin ang aking boses kahit naglalaban ng takot, hiya at galit sa dibdib ko. Paano ko makakasiguro na kapag ginawa ko ito, mananatiling ligtas si Chris at hindi niyo na kami pakikialaman? Tanong ko. Ang bawat salita ay parang bubog na dumudugo sa lalamunan ko. Umingo siya at bahagyang tumawa, tila nasiyahan sa kanyang nakitang pagsuko. Wala akong pakialam sa buhay niyong mag-ina. Ang gusto ko lang ay ang mana at ang kumpanya kapag naging opisyal na kaming mag-asawa. At kailangan unti-unti siyang manghina bago ang araw ng kasal. Itinuro niya ang porselanang tasa ng kape na nakapatong sa isang silver na bandehado. Oras na para sa panggabing kape ni Sir Mateo. Isang patak, Amalia. Haluin mo ng maayos. Gawin mo ang trabaho mo. Ngayon, naglalakad ako sa mahabang hallway ng malaking mansyon. Ang bawat hakbang ko sa makapal na karpet ay parang hakbang patungo sa sarili kong sementeryo. Ang tahimik ng buong bahay. Tanging ang tunog lamang ng malaking grandfather clock sa sala ang umaalingaw-ngaw, tila nagbibilang ng natitirang oras ng isang inosenteng tao. Dala ko ang bandehado gamit ang isa kong kamay. Ang amoy ng kape na karaniwang nagbibigay ng ginhawa ay tila amoy ng kamatayan ngayon. Hawak ng kabilang kamay ko ang nakatagong bote ng lason sa bulsa ng aking uniforme. Paano ko ito gagawin? Paano ko titingnan sa mata ang lalaking nagbigay ng pangalawang buhay sa anak ko habang unti-unti ko siyang nilalason? Binubuksan ko ba ang pinto para sa kaligtasan ni Chris? O ibinubukas ko ang pinto para patayin ang natitirang dangal ko? Nakarating ako sa tapat ng malaking pintuang gawa sa mahogany. Huminga ako ng malalim, pilit pinapakalma ang nagwawalang tibok ng aking puso at ang mga luhang nagbabadya muling pumatak. Itinaas ko ang aking nanginginig na kamay. Dahan-dahan, kumatok ako ng 3 beses. Matapos ang ilang sandali, tumunog ang busol ng pinto. Bumukas ito. Bumungad sa akin si Sir Mateo, may bakas ng pagod sa kanyang namumutla at maamaw mukha dahil sa sakit sa puso. Ngunit agad itong napalitan ng isang maaliwalas at napakabuting ngeti nang makita niya ako. Amalia! Malumanay niyang bate. Ang boses niya ay puno ng paggalang na hindi niya ipinagkakait kahit sa isang katulong na tulad ko. Salamat at dinalhan mo ako nito. Pasok ka! Pumasok ako sa loob ng opisina na may mabigat na pakiramdam. Ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa mamahaling kahoy ay parang dinadala ang buong bigat ng mundo. Inilapag ko ang pilak na bandehado sa ibabaw ng mesa. Ang porsela ng tasa ng kape ay bahagyang umuusok pa, ngunit ang init niyon ay hindi kayang pawiin ang lamig na bumabalot sa aking dibdib. Salamat, Amalia. Nakangiting wika ni Sir Mateo habang inaabot ang tasa
Bahagyan na paubo siya, isang tuyo at mahinang ubo na nagpapakita kung gaano nakahina ang kanyang katawan. Pasensya ka na at abala ka pa sa paggawa nito ngayong gabing-gabi na. Wala po yon, sir. Nanginginig ang boses na sagot ko. Pilit kong pinatatag ang aking muka, ngunit pakiramdam ko ay nakasulat sa noo ko ang lahat ng takot at kasala ng pinapasan ko. Agad kong iniwas ang aking paningin nang simulang hawakan ni Sir Mateo ang tasa. Sa bawat milimetro ng paglapit ng kanyang kamay doon, parang may humihila sa aking lalamunan. Sinuway ko ang utos ng aking isip, sinuway ko ang takot kay Ma'am Beatrice, at bago pa man dumikit ang mga daliri ni Sir Mateo sa hawakan ng tasa, mabilis kong idinalaw ang aking kamay at aksidenteng nabangga ang gilid ng bandehado. Tinig ng basag. Tumaob ang tasa. Ang mainit at maitim na kape ay dumanak sa ibabaw ng mga mahahalagang dokumento at kumalat sa makapal na alpombra. Ang munting bote ng lason na nakatago sa loob ng tasa ay sumadsad sa sahig, mabuti na lamang at hindi nabasag dahil sa lambot ng tinatapakan namin. Ay, Diyos ko po! Patawad, sir! Patawad po! Nataranta kong sigaw habang mabilis na lumuhod para putin ang mga gamit ng may halong tunay na panginginig. Napaatras si Sir Mateo sa gulat. Ayos lang, Amalia. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nasaktan? Tanong niya agad, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala imbes na galit. Iniabot niya ang kanyang panyo upang tulungan akong punasan ang natapong likido. Huwag kang manginig dyan. Ako na ang bahala rito. Napagod ka lang siguro sa trabaho buong araw. Habang nakatungo ako at pinupulot ang maliit na bote ng lason na mabilis kong ibinaon sa ilalim ng aking palad at itinuon sa bulsa ng aking uniforme, parang piniga ang puso ko. Siya pa ang nag-alala sa akin. Siya pa ang may malasakit sa isang katulad ko, habang ako ay may dalang kamatayan para sa kanya. Ang kabutihang ito ang sumasaksak sa konsensya ko ng paulit-ulit. Hindi pa man ako nakakatayo ng tuwid, bumukas ng malakas ang pinto ng opisina. Si Ma'am Beatrice. Nakataas ang kilay nito. Malamig ang mga matang nakatingin sa akin, at naka-cross-arm habang pinagmamasdan ang nagkalat na kape sa sahig. Anong nangyari dito? Malamig na tanong niya. Ang boses ay matulis na tumusok sa katahimikan ng silid. Ma'am, napedno po ako. Nadulas ang kamay ko, natapon ang kape ni Sir Mateo. Nauutal na paliwanag ko habang pilit tinatakpan ang nanginginig kong mga kamay. Isang matalim na tingin ang ipinukol sa akin ni Beatrice. Isang tingin na nagsasabing alam niya ang totoo, na alam niyang sinadya ko itong itapon para iligtas si Mateo sa gabing ito. Lumapit siya, dumaan sa gilid ko, at marahas na sinipa ang basag na porselana sa paanan ko. Ang tanga-tanga mo talaga, Amalia! Sigaw niya, sapat para marinig sa buong labas ng pasilyo. Isang simpleng pagbubuhat lang ng kape, hindi mo pa magawa ng maayos. Ano bang silbi mo dito kundi ang perwisyuhin kami? Beatrice, tama na. Mahinahon namang pag-aawat ni Sir Mateo habang dahan-dahang tumayo para saluhin ang galit ng kanyang lubya. Aksidente lang yon. Pagod na si Amalia. Huwag mo na siyang saktan sa mga salita mo. Nagpapakabait ka na naman sa mga kasambahay na ito, Mateo. Asik ni Beatrice, ngunit nang ibaling niya ang tingin sa akin, ang mukha niya ay napalitan ng isang mapang-anib at pamatay na ngiti na siya lamang ang nakakita. Yumuko siya ng bahagya sa akin at mariing bumulong ng sakto lamang para marinig ko. Isang beses pa, kapag tiniklo mo ulit ang plano ko, bukas na bukas din ay makikita mo ang anak mo sa kalsada na walang buhay. Parang binuhusan ako ng yelo sa buong katawan. Tumango ako ng mababa, pilit na pinipigilan ang pagtulo ng luha. Lumabas ka na! Utos ni Beatrice sa akin. Maglinis ka ng kalat na ginawa mo sa labas at huwag ka nang babalik dito ngayong gabi.
Mabilis akong lumabas ng opisina, dala ang bandehado at ang nakatagong bote ng lason. Nang makarating ako sa dilim ng kusina, doon na ako tuluyang napasandal sa pader. Niyakap ko ang aking sarili habang humihikbi ng tahimik. Naligtas ko si Sir Mateo ngayong gabi. Ngunit nalaman ko ang presyo ng bawat segundong paghinga niya. Ang bawat araw na lumilipas ay isang digmaan sa pagitan ng aking utang na loob at ng kaligtasan ng aking anak. At sa bawat paggising ko, mas lalong lumalapit ang bitag na inihanda para sa akin ni Beatrice. Nalinis ko na ang lahat ng kalat sa opisina, ngunit ang lamig sa aking dibdib ay hindi nawala kahit patapos na ang gabing yon. Kinabukasan, habang abala ang buong mansyon sa paghahanda para sa nalalapit na pagbisita ng mga magulang ni Ma'am Beatrice, nagpasya akong pumasok sa silid-aklatan para linisin ang mga istante ng libro. Tahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang lagyetik ng aircon at ang yabag ng mga tauhan sa labas. Ngunit habang pinupunasan ko ang mga lumang tomo sa pinakadulong bahagi ng silid, isang pamilyar na boses ang nagmula sa kabilang panig ng saradong pinto. Ang silid pahingahan ng mga panauhin. Hindi ko na kaya ang pagiging maingat ng babaeng yon, Eric. Ang boses ni Ma'am Beatrice. Matigas, puno ng inis, at walang halong pagpapanggap na kabait. Natigilan ako. Dahan-dahan kong ibinaba ang basahan at lumapit sa makapal na pintuang kahoy. May bahagyang siwang ang pinto dahil hindi ito tuluyang naisara. Sumilip ako ng bahagya. Naroon si Beatrice, hawak ang kanyang telpon o na naka-loudspeaker. Ang boses na sumagot sa kabilang linya ay agad ko ring nakilala, si Dr. Eric, ang personal na doktor ni Sir Mateo. Mag-iingat ka, Beatrice. Tugon ng doktor sa kabilang linya, mababa at mapagbanta ang tono. Kung masyadong halata ang pagbagsak ng kalusugan ni Mateo, mag-aalinlangan ang pamilya niya at magpapadala ng ibang espesyalista mula sa Maynila. Kailangan nating sundin ang tamang dosis. Ang digitalis ay unti-unting sisira sa puso niya. Magmumukhang natural ang atake sa puso. Alam ko! Buliyaw ni Beatrice. Pero naiinis ako. Inilagay ko na ang lason sa kape kagabi. Pero sinadya iyong itapon ng kasambahay na si Amalia. Napansin ko ang kilos niya, Eric. Hinala ko, may alam ang babaeng yon. O kaya ay sadyang sumasabotahe. Kung gayon, bakit hindi mo siya tanggalin sa trabaho? Tanong ng doktor. Tanggalin? Humalakak si Beatrice, isang tawa na walang kasamang saya kundi purong kalupitan. Hindi pwede. Sino ang mag-aabang sa kusina para isisi natin ang lahat kapag tuluyan ng namatay si Mateo? Si Amalia ang perpektong biktima. Nakapangalan na sa kanya ang passbook na may 2 milyon. Kapag napatunayan natin siya ang naglagay ng lason para nakawin ang yaman ng amo niya, siya ang makukulong. Malinis ang mga kamay ko. Makukuha ko ang kumpanya, ang mansyon at ang insurance. Lahat sa akin. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng kumukulong mantika mula sa ulo hanggang paa. Ang buong plano, ang pagpatay kay Sir Mateo, ang pag-frame sa akin, ang kawawang kinabukasan ng anak ko, ay malinaw na inilatag sa harapan ko nang walang tinatago. Hindi lamang basta masama si Beatrice. Isa siyang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Siguraduhin mo lang na walang sablay sa araw ng kasal. Babala ni Dr. Eric. Sa reception, sa toast ng pag-iisang dibdib ninyo, ibigay ang huling patak. Wala nang makakapagligtas sa kanya noon. Huwag kang mag-alala, magiging perpekto ang lahat. Pagmamalaki ni Beatrice bago tuluyang pinatay ang tawag. Agad akong napaatras mula sa pinto. Ang aking hininga ay mabilis at mababaw. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ang basahan. Hindi na lamang ito simpleng pag-iwas sa isang malupit na amo. Ito ay digmaan laban sa isang taong handang pumatay at pumatay ng kinabukasan ng iba
para lamang sa pera. Ngunit habang nakatayo ako roon sa dilim ng pasilyo, ang takot na naramdaman ko kanina ay unti-unting napalitan ng isang matinding alab ng galit. Ang mga matang dating lumuluha at nakatungo ay tumingala ng may ibang talim. Gusto nilang gawin akong halimaw? Papalayain ko ang halimaw na yon para protektahan ang aking anak at ang taong nagligtas sa kanya. Isang mahinang yabag ang papalapit sa kinaroroonan ko. Mabilis kong pinunasan ang aking mga luha. Itinuwid ang aking katawan at nabilis na naglakad palayo-dala ang aking mga gamit sa paglilinis, nagpapanggap na walang narinig. Ngunit bitbit ang sikretong wawasak sa kanilang lahat. Ilang araw ang lumipas matapos kong marinig ang pag-uusap ni na Ma'am Beatrice at Dr. Eric. Lalo akong naging maingat sa bawat galaw ko sa loob ng mansyon. Patuloy kong ipinagpalit ang mga gamot ni Sir Mateo upang manatili siyang ligtas. Kahit papaminsan-minsan ay nakakaramdam ako ng matinding pangamba na baka mahuli ako ng mga matang nagmamatig sa paligid. Isang hapon, habang naglilinis ako sa labas ng silid-aklatan, narinig ko ang boses ni Sir Mateo mula sa loob na kausap ang kanyang abogado, si Ate Salazar. Nakasarhan ng kalahati ang pinto, kaya't malinaw kong narinig ang kanilang pag-uusap nang lumapit ako upang magdala ng sariwang tubig. Ate Salazar, siguruhin mong maayos ang lahat ng dokumentong ito bago dumating ang araw ng kasal. Wika ni Sir Mateo, mababa ngunit malinaw ang boses. Gusto kong siguraduhin na kahit anong mangyari sa kalusugan ko, may sapat na pondo para sa kinabukasan ng anak ni Amalia. Si Chris ang batang iniligtas ko noon at gusto ko siyang masigurong may magandang kinabukasan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Ang tray na hawak ko ay halos mabitawan ko sa gulat. Sir Mateo, sigurado po ba kayo rito? Tanong ng abogado. Malaking halaga ang inilalaan nyo sa trust fund ng batang yon, bukod pa sa mga benepisyo para sa mga tapat na manggagawa. Hindi ba magdududa si Beatrice kapag nakita niya ang mga pagbabagong ito sa huling hininga ng inyong huling testamento? Huwag mo nang alalahanin si Beatrice. Sagot ni Sir Mateo nang may bahagyang paghingal. Pakiramdam ko ay hindi na magtatagal ang katawan ko. Ramdam ko ang panghihina ng puso ko araw-araw. Si Amalia lang ang tanging nag-aalaga sa akin ng may tapat na puso rito. Kailangan ko silang protektahan bago huli ang lahat. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang may malamig na tubig na bumuhos sa aking ulo bago tuluyang uminit ang aking mga mata. Ang taong pinagpaplanuhang patayin ng sarili niyang nobya at doktor ay ang parehong lalaking nag-iisip pa rin sa kinabukasan ng aking anak hanggang sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Wala siyang kamalay-malay na ang babaeng pinapakasalan niya ay ang berdugo na nag-aabang sa kanyang pagtulog. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng aking mga luha. Pumasok ako sa silid, bit-bit ang tubig, at nang iangat ni Sir Mateo ang kanyang tingin sa akin, nakita ko ang sinseridad at kabutihan sa kanyang mga mata, mga matang walang bahid ng kasamaan. Ayos ka lang ba, Amalia? Tanong niya, bakas ang pag-aalala kahit siya ang may sakit. Namumula ang mga mata mo. May nagawa ba ulit si Beatrice sa'yo? Wala po, sir. Pautal-utal kong sagot habang yumuyo ko upang ilapag ang baso. Pinipigilan ang pang-inginig ng aking boses. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan ninyo sa amin ng anak ko. Numiti si Sir Mateo. Isang ngiti na pagod ngunit payapa. Wala yon, Amalia. Mag-ingat kayo palagi rito. Sa sandaling iyon, sa loob ng silid na iyon, nabuo ang huling desisyon sa aking isip. Kung si Sir Mateo, na walang kinalaman sa buhay ko noon kundi ang maging isang mabuting tao, ay handang ibigay ang lahat para sa aking anak, hindi ako papayag na mamatay siya sa mga kamay ng isang manggagaway na katulad ni Beatrice. Hindi ko hahayaang magwagi ang kasamaan sa mansyong ito.
Huminga ako ng malalim, pinunasan ang mga luha sa aking pisngi, at isinara ang pinto. Tapos na ang pagiging duwag ko. Handa na akong makipaglaro sa kanila. Madilim at tahimik ang paligid ng lumalim ang gabi, habang ang buong mansyon ay mahimbing na natutulog. Nagising ako dala ang isang matibay na pasya. Oras na para simulan ang totoong laban. Hindi na sapat ang magtago at mag-abang lamang ng mga aksidente. Kailangan kong ihanda ang mga ebidensya bago pa man dumating ang araw ng kasal na siyang itinakdang araw ng kanilang maitim na balak. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa silid-aklatan kung saan naroon ang lumang desktop computer na ginagamit ni Sir Mateo sa kanyang mga personal na dokumento. Ayon sa narinig ko noon kay Kuya Ben, ang dating driver na marunong sa mga gawaing computer, may nakalink na backup system ang mga security camera ng bahay sa mismong hard drive ng computer na ito. Nakalock ang pinto. Ngunit dahil hawak ko ang master key ng paglilinis, madali ko itong nabuksan ng walang ingay. Pinihit ko ang seradura, pumasok sa loob at isinara ito ng mahigpit. Isang maliit na flashlight lamang ang ginamit ko upang hindi makaakit ng pansin mula sa labas. Umupo ako sa swivel chair. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ang unit. Sa tulong ng ilang simpleng password na madalas gamitin ni Sir Mateo, mga petsa ng kapanganakan ng kanyang pumanaw na ina, nabuksan ko ang sistema. Hinanap ko ang folder ng mga CCTV footage mula sa silid ni Ma'am Beatrice at sa sala. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Bulong ko sa sarili habang naghihintay na mag-load ang mga video files. Makalipas ang ilang minuto ng paghahanap, nakita ko ang mga file na kailangan ko. Ang araw kung kailan kausap sa telepo o ni Beatrice si Dr. Eric, at ang mga kuha kung saan tahasan nilang pinaplano ang pagpatay kay Sir Mateo gamit ang lason na digitalis. Gamit ang isang maliit na flash drive na itinago ko sa aking bulsa, mabilis kong kinopya ang mga video files na iyon. Ang bawat porsyento ng pag-download ay parang pag-tiktak ng isang bomba. Kinakabahan ako na baka may mag-inspeksyon o may biglang pumasok. Nang umabot sa 100% ang pag-transfer, mabilis kong hinugot ang flash drive. Ngunit bago ko tuluyang na-off ang computer, isang tunog ng yabag ang narinig ko mula sa labas ng pintuan. Natigilan ako. May naglalakad sa pasilyo. Mabilis kong pinatay ang flashlight at nagkubli sa ilalim ng malaking mesa sa gilid ng silid-aklatan. Halos hindi ako huminga. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na tumatama sa aking dibdib. Bumukas ang pinto. Isang anino ang pumasok, bit-bit ang isa ring flashlight. Ang liwanag nito ay umikot sa silid bago huminto malapit sa mesa. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang umalingasaw. Ang pabango ni Ma'am Beatrice. Naka-silk robe lamang siya at tila hindi makatulog. Lumapit siya sa lamesa kung saan ako nakaupo kanina. Narinig ko ang pagkaluskos ng mga papel. Tumigil siya sa tapat ng computer. Nanlamig ang buong katawan ko nang mapansin kong naiwan ko ang isang maliit na login history sa screen na nagpapakitang may nagbukas ng system ilang sandali lamang ang nakalipas. Sino ang nagbukas nito? Mahina ngunit galit na bulong ni Beatrice sa sarili. Nagdiliim ang paligid sa aking paningin dahil sa tindi ng kaba. Kung makikita niya ako rito, tapos na ang lahat. Hindi lamang ako ang mapapahamak, kundi pati na rin ang hustisya para kay Sir Mateo. Mahigpit kong kinuyom ang flash drive sa aking palad habang dinadasal ang lahat ng dasal na alam ko. Makalipas ang ilang segundong tila tumigil ang oras, narinig ko ang pagpatay niya sa screen ng computer at ang paglakad niya papalabas ng pinto. Isinara niya ito ng malakas. Nang masigurong wala na siya, dahan-dahang lumabas ako mula sa ilalim ng mesa. Pinunasan ko ang malamig na pawis sa aking noo. Hawak ko ang flash drive
ang susi sa kanilang pagbagsak. Ngunit alam kong simula pa lamang ito. Mas magiging delikado ang mga susunod na araw hanggang sa sumapit ang araw ng kasal. Ilang araw bago ang itinakdang araw ng kasal, lalong naging mabigat ang hangin sa loob ng mansyon. Araw-araw ay sunod-sunod ang pagdating ng mga mamahaling dekorasyon, bulaklak at mga tauhan mula sa event organizer. Si Ma'am Beatrice ay mukhang nag-uumapaw sa kasabikan sa labas. Ngunit sa loob ay kitang-kita ko ang kanyang pagkainip at pagkairita dahil sa kabila ng pag-inom ni Sir Mateo ng kape na may lason na pinipilit niyang iabot sa pamamagitan ng ibang katulong paminsan-minsan, ay tila mas lalo pa itong lumalakas at nakakabangon. Hindi nila alam. Gabi-gabi ay lihim kong pinapalitan ang mga gamot ni Sir Mateo ng totoong formulasyon upang labanan ng bisa ng digitales. Ngunit alam ko na, ang mga simpleng hakbang na ito ay pansamantala lamang. Kailangan ko ng isang tao sa labas ng mansyon na may kakayahang magdala ng mga ebidensyang ito sa tamang awtoridad sakaling mangyari sa akin ang masama. At ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko ay si Kuya Ben, ang dating driver ng pamilya na sa pilitang tinanggal sa trabaho ni Beatrice ilang buwan na ang nakalipas. Isang hapon, samantalang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga silya sa hardin para sa rehearsals, humingi ako ng pahintulot na lumabas upang bumili ng mga gamit sa palengke. Nang makalabas ako ng gate ng mansyon, mabilis akong sumakay ng tricycle patungo sa isang maliit na kainan malapit sa terminal kung saan ko alam na tumatambay si Kuya Ben. Nakita ko siyang nakaupo sa isang sulok, umiinom ng kape habang naghihintay ng pasahero para sa kanyang lumang jeepney. Agad akong lumapit at umupo sa tapat niya. Amalia? O, bakit parang namumutla ka at hiningal na hiningal? Nagtatakang tanong ni Kuya Ben nang makita ang mukha ko na puno ng pag-aalala. Kuya Ben, tulungan niyo po ako. Wala na akong ibang malalapitan. Pabulong ngunit nanginginig kong sabi. Inilabas ko mula sa ilalim ng aking damit ang maliit na flash drive at inilapag ito ng mabilis sa ibabaw ng mesa, nakatago sa ilalim ng isang diaryo. Napakunot no si Kuya Ben at tiningnan ang flash drive bago ibinalik ang tingin sa akin. Ano ito, Amalia? Para saan to? Nariyan po ang lahat ng ebidensya. Ang video ng pag-uusap ni na Ma'am Beatrice at Dr. Eric. Pinaplano nilang patayin si Sir Mateo sa araw ng kasal gamit ang lason. Tapos ay ipalalabas na atake sa puso at ako ang ipapalit nilang salarin. Nanginginig ang boses na salaysay ko habang pinipigilan ang mga luha ko. Kuya Ben, kung sakaling mangyari sa akin ang masama bago o sa araw ng kasal, pakiusap, dalhin ninyo ito kay Ate Salazar o sa mga pulis. Iligtas ninyo si Sir Mateo. Mahabang katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Tinitigan ako ni Kuya Ben ng malalim. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong napalitan ng isang matatag na determinasyon. Siya ang driver na madalas ipagtanggol ni Sir Mateo noon laban sa kalupitan ni Beatrice, kaya't malalim ang utang na loob niya sa aming amo. Dahan-dahang hinawakan ni Kuya Ben ang dyaryo at itinago ang flash drive sa loob ng bulsa ng kanyang suot na jacket. Huwag kang mag-alala, Amalia. Hinding-hindi ko pababayaan si Sir Mateo at hinding-hindi ko rin pababayaan na ikaw ang masira ng mga demonyong iyon. Seryosong wika niya. Itatago ko ito sa ligtas na lugar. Kapag may nakita akong kakaiba sa araw ng kasal o kapag hindi ka nagparamdam sa akin, ako mismo ang dadiretso sa presinto kasama ang abogado. Isang malalim na buntong, hininga ng kaluwagan ang kumawala sa aking dibdib. Kahit paano, may kasanggana ako sa labas. May tagapagtanggol na ang katotohanan sakaling subukan akong patahimik inang mga kalaban. Salamat, Kuya Ben. Mag-ingat po kayo. Bulong ko bago mabilis na tumayo at naglakad pabalik sa palengke upang bumili ng mga gulay
para hindi mapansin ng mga kasamahan ko sa mansyon ang aking pag-alis. Habang naglalakad ako pabalik sa mansyon, naramdaman ko ang lamig ng hangin. Papalapit na ang araw ng kasal. Ang bawat hakbang ko ay patungo sa isang malaking bangin. Ngunit handa akong tumalon kung ito rin lamang ang paraan upang mailigtas ang mga taong nagmamahal sa akin ng totoo. Sumapit ang bisperas ng kasal. Ang buong mansyon ay nag-iinit sa tindi ng kaganapan at huling paghahanda. Ang mga ilaw na nakasabit sa hardin ay nagningning na parang mga bituin sa kalangitan, habang ang mga kasambahay at kasama sa pag-aayos ay pabalik-balik sa pagdadala ng mga huling gamit para sa seremonya kinabukasan. Ngunit sa gitna ng marangyang kasiyahang ito, ang pakiramdam ko ay parang nakatayo sa gilid ng isang bulkan na anumang oras ay maaaring sumabog. Nasa loob ako ng kusina, abala sa pag-aayos ng mga kagamitan sa pagluluto para sa almusal kinabukasan, nang biglang bumukas ang pinto. Si Ma'am Beatrice. Pumasok siya ng walang imik, ang mukha ay seryoso at may dalang malamig na aura. Ang mga kasamahan ko sa kusina ay agad na yumuko at nag-iwas ng tingin sa takot. "Amalia," tawag niya, matigas at may awtoridad. "Sumunod ka sa akin sa opisina ni Mateo. May ipapagawa ako sa'yo." Tumindig ang mga balahibo sa aking katawan. Ngunit pilit kong pinanatili ang kalmado kong mukha. Yumuko ako at sumunod sa kanya habang naglalakad siya patungo sa opisina. Pagpasok namin, isinara niya ng marahas ang pinto at inlock ito mula sa loob. Lumingon siya sa akin, nakapamulsang lumapit habang nakatitig sa mga mata ko na parang sinusubukang basahin ang buong kaluluwa ko. "Alam mo ba kung anong araw bukas, Amalia?" Tanong niya, mababa ngunit puno ng pananakot ang boses. "Opo, ma'am. Araw po ng kasal ninyo ni Sir Mateo." Sagot ko ng may pag-iingat. "Magaling. Naalala mo pa pala?" Mapait siyang ngumiti. "Pero alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa mga ganitong okasyon? Ang paglilinis ng mga kalat bago magsimula ang bagong simula. At ikaw ang pinakamalaking kalat sa bahay na ito." Nanatili akong tahimik. Hindi ako nagpakita ng takot, kahit na ang totoo ay nag-uunahan na sa pagkabog ang dibdib ko. "Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga ginagawa mo?" Biglang tumaas ang boses ni Beatrice. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay at hinagis ito sa ibabaw ng mesa sa harap ko. Isang basag na flash drive. Nanlaki ang mga mata ko. Ang natitirang kulay sa aking mukha ay biglang naglaho. "Nagulat ka ano?" Tawa niya nang may kasamang paghamak. "Akala mo ba ay hindi ko makikita ang paggalaw mo sa system ng computer dito nung isang gabi? Nagpadala ako ng technician para suriin ang login history at nakita ko kung aling file ang kinuha mo. Hinanap ko ito sa kwarto mo habang wala ka at natagpuan ko ang kopya na ito sa loob ng unan mo. Mabuti na lang at sinira ko na bago pa man umabot sa iba." Iyon ang lumang flash drive na naglalaman ng kopya ng video na sadya kong inihanda bilang pain, habang ang totoong flash drive ay naibigay ko na kay Kuya Ben. Ngunit sa sandaling yon, hindi alam ni Beatrice na may backup na ako sa labas. Ang tanging nakikita niya ay ang pagkatakot ko sa kanyang harapan. "Wala na ang ebidensya mo, Amalia." Bulong niya habang lumalapit sa akin hanggang sa ilang pulgada na lamang ang layo namin sa isa't isa. Walang maniniwala sa isang kasambahay na magnanakaw. At bukas, sa araw ng kasal namin, pagkatapos inumin ni Mateo ang huling baso ng alak na ikaw mismo ang maghahatid, ikaw ang aarestuhin ng mga pulis bilang pumatay sa kanya. Hinawakan niya ang balikat ko ng mahigpit. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa balat ko. "Huwag na huwag mo akong subukan, Amalia. Dahil kung gagawa ka pa ng kahit anong hakbang, hindi lang ang anak mo ang kukunin ko.
Sisiguraduhin kong habang buhay kayong maghihirap sa kulungan. Itinulak niya ako palayo, kaya't napahakbang ako paurong. Pilit kong ibinaba ang aking paningin upang itago ang nagliliyab kong galit at ang munting ningiti ng tagumpay na namumuo sa aking labi. Isipin mo mang ikaw ang nanalo, Beatrice? Sabi ko sa aking sarili. Ang totoo ay nasa labas na ng mansyong ito ang nag-iisang susi na gigiba sa buong mundo mo. Opo, ma'am? Bulong ko na may kasamang peking panginginig sa boses. Magaling. Matulog ka na ng maayos ngayong gabi dahil bukas ay magiging abala ka sa pag-iyak. Huling wika niya bago pinihit ang seradura at iniwan akong mag-isa sa madilim na opisina. Sumapit ang araw ng kasal. Ang simbahan ng San Agustin ay nag-uumapaw sa karangyaan at kagandahan. Ang mga puting rosas at liryo ay nakahilera sa bawat silya, habang ang mga kilalang negosyante, politiko at mga taong may mataas na katayuan sa lipunan ay unti-unting pumupuno sa loob ng marangyang estruktura. Ang musika mula sa organ ay marahang tumutugtog, lumilika ng isang marangal at sagradong kapaligiran. Ngunit sa likod ng marangyang tagpong ito ay ang isang mabigat at nakakabinging tensyon. Nasa gilid ako ng pinto, malapit sa vestry. Suot ang aking malinis na puting uniforme bilang kasambahay. Ang mga kamay ko ay mahigpit na nakahawak sa isang pilak na bandehado kung saan nakapatong ang isang kristal na baso at isang garapon ng mamahaling pulang alak. Ito ang gagamitin sa ritual ng wedding toast mamaya pagkatapos ng seremonya. Ang huling yugto ng kanilang plano. Ang huling patak ng lason. Habang nakatingin ako sa harap, nakita ko si Sir Mateo. Suot ang isang itim na taksido, mukha siyang matip at may dignidad, bagamat bakas pa rin sa kanyang mukha ang ilang araw ng panghihina. Kahit pa pinilit kong palitan ang kanyang gamot araw-araw, ang natural na epekto ng kanyang sakit at ang stress sa mga nagdaang araw ay nag-iwan ng pagod sa kanyang katawan. At dun, nagsimulang maglakad si Ma'am Beatrice sa gitna ng pasilyo, suot ang kanyang engrandeng damit pangkasal na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Siya ay kamukha ng isang anghel mula sa malayo, maputi, perpekto at may matamis na ngiti sa labi. Ngunit alam ko na sa loob ng puting bestidang iyon ay nagtatago ang isang pusong mas mabangis pa sa anumang hayop. Habang papalapit siya kay Sir Mateo sa harap ng altar, ang mga tao ay humahanga sa kanilang tambalan. Ngunit ang mga mata ni Beatrice, nang dumaan siya malapit sa kinatatayuan ko, ay lumingon ng saglit. Isang malamig at demonyong ngiti ang ipinukol niya sa akin. Isang paalala na sa ilang sandali na lamang magaganap na ang trahedya. Nagsimula ang seremonya. Ang mga dasal, ang pagpapalitan ng mga panata ng kasinungalingan, ang pagsasabi ng I do sa harap ng Diyos at ng mga tao. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ko. Paano nila nagagawang gamitin ang banal na lugar na ito para pagtakpan ng isang planong pagpatay? Ngunit nanatili akong matatag. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko kung sino ang naghihintay sa labas. Si Kuya Ben at ang mga pulis ay tiyak na nakatutok na ngayon sa labas ng simbahan, habang ang USB na naglalaman ng video ng pag-uusap ni na Beatrice at Dr. Eric ay naipadala na rin sa abogado ni Sir Mateo ngayong umaga lamang. Matapos ang misa, dinala ang mga tao sa isang malawak at marangyang reception hall sa tabi ng hardin ng simbahan. Ang mga mesa ay punong-puno ng pagkain, at ang mga bisita ay masayang nag-uusap at nagtatawanan. Dumating ang sandali na pinakahihintay ng lahat at ang sandali na kinatatakutan ng mundo ko. Kinuha ng Master of Ceremonies ang mikropono at masayang inanunsyo, "Mga ginang at gino, dumating na po ang oras para sa tradisyonal na wedding toast. Inaanyayahan po natin ang ating bagong kasal sa gitna at ang ating kasambahay na si Amalia upang iabot ang baso ng espesyal na alak
para sa kanilang unang inumin bilang mag-asawa. Nagpalakpakan ng mga tao. Naramdaman ko ang pag-init ng buong paligid ko. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng entablado, tanga ng bandehado. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila dinadala ang buong kasaysayan ng aking pagkaalipin at ng paghihirap ng aking pamilya. Nakita ko si Beatrice na nakangiti ng abot tang-a, habang si Sir Mateo ay nakangiting tumatanggap sa akin ng may kabaitan. Inabot ni Beatrice ang maliit na bote ng lason na nakatago sa ilalim ng kanyang bulsa ng abaya noong nag-cross ang landas namin sandali at lumingon sa akin habang binubulungan ako ng may pagbabanta. Huling pagkakataon mo na ito, Amalia. Iabot mo sa kanya o ang anak mo ang susunod na mawawala. Tumingin ako kay Beatrice. Mumiti ako. Isang ngiti na nagpatigil sa kanya sa pag-aakala na natakot ko na siya. At bago pa man niya mahawakan ng baso ng alak, itinaas ko ang aking kamay. Kinuha ang kristal na baso mula sa bandehado at sa halip na iabot ito sa kanila, buong lakas ko itong inihagis sa sahig ng entablado. Klang! Basag ang kristal. Ang pulang alak ay dumanak sa mamahaling pulang karpet, parang dugo na umagos sa gitna ng marang yang kasiyahan. Ang buong bulwagan ay natahimik sa isang iglap. Ang musika ay tumigil. Lahat ng mata ay napatingin sa amin, gulat na gulat sa ginawa ng isang hamak na kasambahay. Amalia, anong ginagawa mo? Sigaw ni Beatrice, ang mukha ay biglang namutla sa takot at galit. Hindi ako natinag. Hinarap ko ang mikropono sa gitna ng entablado, tumingin ng diretso sa mukha ni Sir Mateo at sa mga taong nakatingin sa amin, nagsalita ako ng may buong tapang at lakas. Sir Mateo, hindi po alak ang nasa basong yon. Sabi ko, ang tinig ko ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan nang walang bakas ng panging-inig. Kundi lason, isang lason na inihanda ng sarili mong may bahay para kitilin ang buhay mo sa gabing ito. Ang katahimikan sa loob ng marang, yang bulwagan ay napalitan ng malakas at sabay-sabay na bulungan. Ang mga bisita ay napatayo sa kani-kanilang upuan, nagpapalitan ng nagtatakang tingin. Ang mga mukha nila ay tila binuhusan ng malamig na tubig sa biglaang gulo na nanggitla sa kasalan. Anong sinasabi ng baliw na ito? Nanggigigil na sigaw ni Ma'am Beatrice. Ang perpektong ngiti sa kanyang mukha ay tuluyan ng gumuho, napalitan ng isang maputlang mukha na nanginginig sa matinding galit at takot. Mateo, tingnan mo ang ginawa ng kasambahay na ito. Siraulo siya. Sinisira niya ang araw natin. Lumapit si Sir Mateo. Bakas sa mukha ang pagkalito at gulat, ngunit nanatili pa rin siyang kalmado. Amalia, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ginawa yon? Tanong niya habang nakatingin sa basag na kristal at sa pulang alak na kumakalat sa sahig. Hinarap ko si Sir Mateo at sa unang pagkakataon hindi ako yumuko. Tiningnan ko siya sa mga mata ng may buong katapatan. Sir Mateo, humihingi ako ng tawad sa kahihiyang ito. Ngunit kung hindi ko po ginawa ang basaging yon, ang basong ito sana ang huling iinumin ninyo ngayong gabi. At ang susunod na balita na maririnig namin ay ang inyong pagkamatay dahil umano sa atake sa puso. Huwag kayong maniwala sa kanya, Mateo. Nanginginig ng sigaw ni Beatrice habang pilit na kinakalabit ang braso ng nobyo. Sinusubukan lang niyang sirain tayo dahil pinarusahan ko siya kamakailan dahil sa pagnanakaw. Baliw siya! Ipaaresto na ninyo siya! Magnanakaw? Ako po ba, Ma'am Beatrice? Malamig kong tanong habang ibinabaling ang tingin sa kanya. O kayong dalawa ni Dr. Eric ang magnanahaw ng buhay at ari-ari ni Sir Mateo? Nang marinig ang pangalan ng doktor, namutla si Beatrice na parang nakakita ng multo. Napatakip siya ng bibig habang napaatras ng ilang hakbang. Kuya Ben! Sigaw ko sabay siya sa pinto ng bulwagan.
Sa tawag na iyon, bumukas ang malaking pinto ng reception hall. Pumasok si Kuya Ben, kasama ang 3 pulis at si Ate Salazar, ang abogado ni Sir Mateo. Ang mga bisita ay napalingon sa kanila, lalo na nang hawak ni Ate Salazar ang isang dokumento, habang si Kuya Ben naman ay may dalang maliit na speaker. Sir Mateo, panimyula ni Ate Salazar habang naglalakad palapit sa entablado. Ipinapahatid ko sa inyo na bago pa man magsimula ang kasalang ito, nakatanggap na ako ng kopya ng mga ebidensya mula sa labas, at narito rin ang mga awtoridad upang patunayan ito. Inabot ni Kuya Ben ang speaker at pinindot ang play button. Sa gitna ng katahimikan ng bulwagan, umalingaw-ngaw ang malinaw na boses ni Beatrice mula sa recording. Kapag napatunayan nating siya ang naglagay ng lason para nakawin ang yaman ng amo niya, siya ang makukulong. Malinis ang mga kamay ko. Makukuha ko ang kumpanya, ang mansyon at ang insurance, lahat sa akin. Ang boses na iyon ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Natahimik ang lahat. Ang mga kaibigan at kamag-anak ni Beatrice ay natulala, hindi makapaniwala sa narinig. Ang boses ng nagmamalaking lubya ay hayagang umamin sa krimen na pinaplano nito. Bumagsak si Beatrice sa sahig. Nakatingin ng masama sa akin habang nanginginig ang buong katawan. Hindi totoo yan! Edited yan! AI lang yan! Huwag kayong maniwala! Pagtatanggol niya sa sarili. Nuit huli na ang lahat. Si Sir Mateo ay nanigas sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata ay lumaki sa gulat at sakit habang nakatingin sa babaeng pinakasalan niya ilang oras na ang nakalipas. Ang katotohanan ay tumama sa kanya ng masakit pa sa anumang sakit sa puso. Beatrice, bulong ni Sir Mateo, basag ang boses habang dahan-dahang napaling. Minahal kita. Binigay ko sa iyo ang lahat. Bakit? Lumapit ang mga pulis kay Beatrice. Pilit siyang nagpumiglas at sumigaw habang kinakapitan ng posas ang kanyang mga kamay. Bitawan ninyo ako! Hindi ninyo ako pwedeng hulihin! Mayaman ako! Mangmang kayong lahat! Sigaw niya habang hila-hila palayo ng mga awtoridad sa gitna ng kahihiyan sa harap ng daan-daang bisita. Nakatayo lamang ako sa gilid. Pinapanood ang pagguho ng imperyo ng kasinungalingan na binuo ni Beatrice. Ang hustisya, kahit gaano katagal dumating, ay nagwagi rin sa wakas. Ang kaguluhan sa loob ng bulwagan ay dahan-dahang napalitan ng isang kabingihan na walang sinumang nangahas na basagin. Ang mga bisita ay nag-iiwasan ng tingin, nagbubulungan habang isa-isang nagpasya na lisanin ang lugar ng may bitbit na eskandalong hinding-hindi nila makakalimutan. Nakatayo pa rin si Sir Mateo sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang mga kamay niya ay nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkabigla at kahihiyan. Ang pangarap niyang bagong simula ay naging isang bangungot na pinlano ng taong pinagkatiwalaan niya ng buong puso. Dahan-dahang lumingon sa akin si Sir Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at lalim ng pasasalamat. Lumapit siya sa akin at sa harap ng ilang natitirang bisita at mga pulis, yumuko siya ng mababa. Amalia, boses niya basag at puno ng pagsisisi. Pinrotektahan mo ang buhay ko, habang ako ay bulag sa kasamaan ng taong pinakasalan ko. Patawarin mo ako. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit pinigilan ko ang pagpatak ng luha. Yumuko rin ako sa kanya. Hindi ninyo kailangang humingi ng tawad, Sir Mateo. Utang ko sa inyo ang buhay ng anak ko. Iniligtas ninyo si Chris noon, kaya tungkulin ko ring iligtas kayo ngayon. Ilang araw matapos ang trahedyang iyon sa kasalan, ang pangalan ni Beatrice at Dr. Eric ay lumabas sa lahat ng balita at pahayagan. Ang kanilang masamang balak, ang paggamit ng digitales, at ang tangkang pag-agaw sa yaman ay naimbestigahan ng mga pulis. Napatunayan din sa investigasyon ang pagtatangkang pag-frame sa akin
sa pamamagitan ng peking passbook at CCTV footage na lalong nagpalubog sa kanilang kaso. Si Beatrice ay tuluyang nakulong habang naghihintay ng paglilitis, habang si Dr. Eric naman ay tinanggalan ng lisensya at sinampahan din ng patong-patong na kasong kriminal. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin ng mansyon, lumapit sa akin si Sir Mateo bitbit ang isang sobre. Mas maayos na ang kanyang kalusugan ngayon, at ang mukha niya ay mukhang gumaan na parang may malaking bato na natanggal sa kanyang dibdib. Amalia, tawag niya ng may banayad na ngiti. Inabot niya ang sobre sa akin. Para sa iyo at kay Chris ito. Binuksan ko ang sobre at nakita ko ang mga opisyal na dokumento para sa trust fund ng aking anak kasama ang titulo ng isang bagong ari-arian, isang maaliwalas na bahay na may maliit na hardin na malapit sa eskwelahan ni Chris. Sir Mateo, hindi ko po matatanggap ito. Pagtangi ko sabay abot pabalik ng sobre. Sobra-sobra na po ang naitulong ninyo sa amin. Umiling si Sir Mateo at marahang itinulak pabalik ang kamay ko. Hindi ito bayad, Amalia. Regalo ito para sa isang ina na nagpakita ng pinakadakilang katapangan. Malaya ka nang pumili ng gusto mong buhay? Hindi mo na kailangan maging kasambahay dito kung ayaw mo na. Pwede mo nang pamunuan ang sarili mong tahanan kasama ang iyong anak. Tiningnan ko ang papel. Ang bigat ng nakaraan, ang alikabok ng pagiging invisible o walang boses sa lipunan ay parang unti-unting tinangay ng hangin. Hindi na ako simpleng kasambahay na yuyuko sa bawat utos ng mayayaman. Ako si Amalia, ang babaeng nagligtas sa isang buhay at nagpabagsak sa isang imperyo ng kasinungalingan sa pamamagitan ng katotohanan at danggal. Nangingiti kong tinanggap ang sobre habang unti-unting sumisikat ang hapon sa hardin, nagdadala ng isang liwanag na matagal ko nang ipinagdasal para sa amin ng aking anak. Ilang buwan na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong itinayo sa kasinungalingan ni Beatrice. Ang dating madilim at mabigat na atmosfera sa loob ng malaking mansyon ay napalitan ng payapang simoy ng hangin. Si Sir Mateo ay tuluyan ng nakarecover, hindi lamang dahil sa tamang gamot, kundi dahil sa payapa at malinis na hangin na ngayoy nilalanghap niya nang walang takot na may nag-aabang na lason sa bawat tasa ng kape. Ngunit ang pinakamagandang pagbabago ay naganap ilang kilometro ang layo mula sa mansyong iyon. Isang umaga, sa loob ng bakuran ng bagong tahanan na ipinagkaloob sa amin, abala ako sa pagdidilig ng mga bulaklak sa hardin. Ang amoy ng basang lupa at ang simoy ng hangin sa umaga ay nagdadala ng kakaibang sigla. Sa gilid ng bahay, masayang naglakad palabas si Chris. Suot ang kanyang malinis na uniporme sa eskwela. May dalang bag na puno ng mga paboritong kwaderno at lapis. Nanay! Aalis na po ako sa school! Masayang sigaw ng aking anak habang tumatakbo papalapit sa akin para magmano. Yumuko ako at hinalikan siya sa no. Ang dating maputla at sakitin niyang mukha ay ngayon ay mapula-pula na, puno ng buhay at may niting abot tainga. Mag-ingat ka sa pag-aaral, anak, ha? Sundin ang titser. Opo, nanay. Sagot niya bago masayang kumaway at sumakay sa service van na naghihintay sa tapat ng gate. Habang pinapanood ko siyang lumayo, naramdaman ko ang pag-agos ng isang malalim na kapayapaan sa aking dibdib. Wala na ang takot sa bukas. Wala na ang pangamba na baka hablutin ng iba ang kinabukasan ng aking anak. Maya-maya pa, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng aming gate. Bumaba si Sir Mateo, may dalang maliit na kahon ng mga paboritong pasalubong ni Chris at ilang dokumento mula sa kumpanya. Hindi na siya pumupunta rito bilang isang amo, kundi bilang isang tunay na kaibigan at pamilya. Magandang umaga, Amalia! Bati niya habang nakangiting naglakad papasok sa hardin. Magandang umaga rin po, Sir Mateo.
Maupo muna kayo. Sagot ko habang pinunasan ang aking mga kamay sa apron at inalok siya ng upuan sa ilalim ng maliit na kubo na itinayo namin sa hardin. Umupo siya at inilatag sa mesa ang ilang papeles. Napadaan lang ako para ihatid ang mga dokumento para sa bagong charitable foundation ng kumpanya. At naisip ko, ikaw ang pinakamagandang mamuno dito, Amalia. Ikaw ang may pinakadalisay na puso para magpatakbo ng tulong sa mga nangangailangan. Tiningnan ko ang mga papel. Hindi na ako isang hamak na kasambahay na nagtatago sa sulok ng kusina. Isa na akong pinuno, isang ina na may dangal, at isang babaeng nagpatunay na ang katotohanan ay may kapangyarihang magpabagsak ng mga higante at magbangon ng mga api. Salamat po, Sir Mateo. Tatanggapin ko po ito. Nakangiti kong sagot. Tumitig siya sa akin. Sabay tanaw sa buong kabahayan at sa hardin kung saan namumukadkad ang mga bulaklak. Alam mo, Amalia, akala ko noon ang kayamanan at kapangyarihan ang nagpapatakbo sa mundo. Pero ngayong nakikita ko kayo ni Chris dito, napagtanto ko na ang pinakamalakas na puwersa sa mundo ay ang katapatan ng isang pusong nagmamahal at ang katapangan ng isang taong ipinaglaban ang tama. Ngumiti ako habang itinuon ang aking paningin sa sikat ng araw na unti-unting pumapailan lang sa langit. Ang gabi ng takot at pagkaalipin ay tuluyan ng nagtapos. Ito na ang aming bagong umaga. Isag umaga na kami ang may hawak ng sarili naming tadhana, malaya, buo at may mataas na no.